magandang araw mga ka-JDA Channel. Tayo po ngayon ay may ibabahagi kaugnay sa ating nabasa, kaugnay sa isinagawang pagsasampa ng kaso ng Ata Manobo Elders dito kay Franz Castro. Alam po ninyo, ang hatol laban kay Franz Castro kaugnay ng kasong pang-abuso sa bata ay isang malinaw na patunay ng kakulangan ng moralidad at integridad sa kanyang panunungkulan. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin bilang tagapagtanggol ng mga guro, ang mga ebidensyang iniharap sa korte ay nagsiwalat ng isang mas mabalasik na katotohanan. Ang kanyang mga aksyon ay naglagay sa mga inosenteng kabataang lumad sa panganib, sinira ang kanilang mga pamilya at ginamit ang kanilang kalagayan para sa pansariling pampolitikang layunin. Ang tinatawag niyang Solidarity Mission ay hindi mapagkakailang nagdulot ng kaguluhan at trauma sa buhay ng mga batang ito. Sapilitan silang inalis mula sa kanilang mga magulang nang walang pahintulot, isang malinaw na paglabag sa kanilang karapatan at kaligtasan, habang ipinamamalita niya na siya ang biktima ng harassment. Ang totoo ay ang mga kabataang ito at ang kanilang pamilya ang tunay na nagdusa sa ilalim ng ganitong uri ng pagsasamantala. Hindi rin maaaring tawagin walang basihan ang hatol ng korte, mga kaibigan. Ang hatol ng isang hukuman ay hindi nagmumula sa walang laman na akusasyon. Ito'y resulta ng masusing pagsusuri sa mga ebidensya. Ang patuloy niyang pagtanggi at pagdadahilan ay nagpapakita ng kawalan ng pananagutan at isang desperadong pagtatangka na ilihis ang publiko mula sa kanyang mga kasalanan. Yung pong kanyang mga aksyon, mga kaibigan, ay nagpapakita ng mas malalim na problema. Yung pong sa halin ng kanyang nakapatron kasi doon sa CPP party list, representative, na ginagamit yung kanilang posisyon hindi para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, kundi upang isulong ang kanilang sariling ideolohiya at interes. Sa halip na tumulong sa pag-unlad ng mga komunidad, lalo nilang inilulubog sa kahirapan at kaguluhan ang mga ito. Ang ethics complaints na sinampa ng mga Ata Manobo Elders ay isang malagang hakbang upang ipaglaban ang hustisya para sa mga kabataang lumad at kanilang pamilya. Ipinapakita nito na hindi na kayang tiisin ng mga komunidad nito ang patuloy na pagsasamantala at panlilinlang. Ang kanilang tapang at paninindigan ay nararapat lamang suportahan ng ating pamahalaan at ng bawat Pilipino. Sa ganitong konteksto, mga kaibigan, dapat natin pag-isipan ang tanong, karapat-dapat ba ang isang taong may ganitong bigat na kasalanan na manatili sa Kongreso? Ang sagot ay malinaw. Si Franz Castro, na may malinaw na hatol ng korte sa kanyang pangalan, ay hindi dapat nananatili sa isang posisyon ng kapangyarihan. Ang kanyang pananatili sa Kongreso ay isang insulto sa mga lumad, sa hustisya at sa mga Pilipinong nagtitiwala sa kanilang mga kinatawan. Bilang mga mamamayan, kailangan nating panagutin ang mga tulad niya at tiyakin ang mga leader na iniluluklok sa posisyon ay may tunay na malasakit sa bayan. Ang gobyerno ay nararapat lamang na magpatuloy sa pagsuporta sa mga vulnerable na sektor tulad ng mga lumad at tiyakin walang sinumang mang-aabuso o manlilin lang sa kanila anuman ang kanilang posisyon. Panahon na upang alisin sa posisyon si Franz Castro at bigyang daan ang tunay na hustisya, ang interes ng nakararami at ng mga komunidad ang dapat mangibabaw. Hustisya para sa mga lumad, tanggalin ang mga mapang-abuso sa posisyon. At yan po, mga kaibigan, yung ating binabahagi ngayon dito sa JDA Channel. Ito po si Jason De Asis, ugaling tumutok. Maraming salamat po.